Good morning, everyone. Thank you for your time. Ako na lang mag-moderate. Okay lang. Yes. JC prepared ano, bullets. So sabi niya, PBBM's deception, House probe on OVP DepEd budgets, how HOR budget cuts, Quadcom probe, DSWD AIX referral issue, other political issues, foreign policy, geopolitics. So, para naman may trabaho tayo next week and in the weeks after, yung foreign policy, geopolitics, wag na muna natin i-take up ngayon. Tsaka yung House probe. Antayin muna natin yung next House hearing. Kasi kulang pa yung mga sinasabi doon for me to answer. So, antayin muna natin yung House hearing before we talk about the House probe. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. So, antayin na lang natin pag nasama na yung pangalan ko doon. And then, sa DSWD AIX, answered by Norman Baloro already. And then, other political issues, sa susunod na natin i-take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Yes na. Thank you. Okay, so saan ba ako magsisimula? Magsisimula ako sa, you have to bear with me ha. We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 2021. So, doon muna tayo kay PRD, then mag-move tayo kay BBM, and then we'll move to Martin Romualdez, and then merong isang person of that triangle. Hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa House probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro a little of confidential funds. Okay? Okay. So 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president. Hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ay, hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam nyo, kasi I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never, ever asked
me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati. Nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na tanungin ninyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president, he left me a document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. Cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sara should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung very last meeting namin. Dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, huwag nyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong
president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Sabi sa inyo. Mike. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan, and I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung 2 letters kasi it was really a Sara bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng 2 documents. How did you feel, ma'am? How did you feel po when you seen those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin nila, nung 2 tao na yon, hindi siya nakaka-apekto sa akin. Well, yes, yun. Sige. Sir. Good morning, Mikael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit-down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit down. Pinut off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VP SD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan.
yung bansa, yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, mangingi ang tissue. O, wag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President, di ba? Ako gani, sa Binisaya pa, dawat-dawat raman na. Di ba? Dawat-dawat rana. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos nga ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Ang haba ng context. Okay? So nasaan ako? 2021, January. 2021, October, filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili man gud na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday mo, dagan na lang ka. Muna-una po daw ka. Mundagan ko, o presidente, ingani ang may tabo.
nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas madaming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number 1 doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, when I become president, meron akong effigy and susunugin nila and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon. Na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. 0 ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency-free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig, ever, na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And
I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman day ang ato ang giistoryahan dinhi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya na tanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM, tsaka si Senator Amy. And, nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto umeksena ni Martin Romualdez, gawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Umupo ako sa couch, nasa tabi ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. So sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 ata sila pumunta sa Davao. So okay na yon. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Because, I don't know, hindi naman talaga siya kasali. Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Ito yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto nyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house, Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon. Who can say that this really happened? So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako.
Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong President. I think maiintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-Vice President ako. Number two, madaming big ticket projects. Si PRD. Sa build. At that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. Naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So, I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang mangyayari. So, nagpagawa sila, and then tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey, okay naman, sabi nung nag-survey, wag lang kayong maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture, pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista, former Mayor Luigi Quisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President, BBM Sandro Marcos. Pwede nyo tingnan mamaya. Bawal mag-picture ha. Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paulo at si Baste. Umupo kaming 4. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Wala man sila sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo. And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter. In-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo bang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang
Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi no, baste, ginanon doon ni PRD, and then ginanon niya. And then he said, now, wala na akong masasabi. Diyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo ko ang Vice President, alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yon. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo akong president ni President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong president. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan. Kung ikaw ay president, mas mahirap pa. Sabi niya, maawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako. Ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo. If you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang
nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun din, maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na vice president ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman vice president tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Usa na iya, ginabuhat. Asam na siya gaadto. Planning ako dita. Planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba? Magtrabaho ka, unya na pa yung nga intriga, madaot lang imuhang kamada. So ingon ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi 3 naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo ang budget ng DepEd. Question?
Yes, ma'am. What you said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. To you. Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila. Yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, diba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tas hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yes. Jason? Yes. Pahiram ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako ni-request ni VP Lenny na tumakbong Vice President niya. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipag-tandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan.
Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason. Para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry Mark. sir ha. Sila muna ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Ma'am, Mark Makalalad. good morning, Good morning. VP. Since wala po ko yung intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo, and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko, tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. Dolorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko, and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede magpicture. Ma'am, yes, ma'am. Chopel, DWIZ. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw ni mo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente? Hindi din. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po, from Radyo sa Estrada. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, ibig sabihin ba, ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto nyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes. Bea, Mamboracho. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi nyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukok og nidaog si Lenny. Gukdon, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na. Ay, samot na. Si Trillanes o si Lenny, magkauban man na sila. So, kung presidente si Lenny, ilahag hapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut-cut ito. Red Mendoza. Ma'am,
Sorry po, ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol dun, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President, BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo? Kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem. Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako. Oo, nabudol din daw kayo sa nabudol din sila sa inyo. Parang gano'n sinasabi ng mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay parang enough po ba sa iyo na or does it matter po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan doon ang budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo. Rain or shine doon sa mga classrooms. So, saan doon ang budol? Sa akin ba yon kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yon. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yon? Hindi. Sa bayan yon. Accomplishment yun ng president. So, budol. Ms. Aracel Garcia, Fuji TV. Hi, good afternoon. Hello, ma'am. Yeah. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be: are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Lenny Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yon nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan. Mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. Diba? Kita nga natin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa kasamang Lance Mego. Diba? Newswatch Plus. Good morning, ma'am. Hello. Good morning. Yes, sir. Good morning po. So,
Since we're on the topic of the election, 2022 elections, recently po kasi nagkita si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si BBM, si Pangulong Marcos, na this may be a step for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement? Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, good morning po, Sir Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yun magsalita. Hindi yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Yes, sir. Can you substantiate your claim na hindi marunong maging presidente, presidente na nakaupo ngayon? And you mentioned na hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo, I'm genuinely curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. And there was a lot of negotiating and there was a lot of political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, ma'am, where's the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and the president. Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung
pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, di ba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, yes. Just a very quick follow-up. When Oo. did the conversation happen between you and Senator Amy na you mentioned na tatapon Hindi kasi conversation yun eh, group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun towards Philippine Sea, yan tatay ninyo. Okay, so, pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Ma'am, Kelly Cordero po from Bongo Radio. Ma'am, since sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM, kung irarank niyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Walang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. Mons pala. Ma'am, follow-up lang po. Since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. Yes. Running? Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po. Nung nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say, sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas, Sabado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, they want a weekend, ma'am. Wait lang. Sa Zaki, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes. Balikan ko lang po yung
sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Leni Robredo, hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang, ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Leni kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oo. Sabi, di ba, sinabi ko na yan ng budget hearing, ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa... Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalig di sila ganahan sa kuha. Gana mag-inong mga insecure. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is Drag Me to Hell. Sasaki-san, Kuronis. Tama na. Tutuloy ko pa yung aking May pupunta pa tayo kay Martin Romualdez. After this, let's allow the Vice President to speak again. Oh. Sasaki-san. Yes, sir. I just wish to have a question. If you didn't participate, if you didn't join UNITEAM as a vice president 2 years ago in the election, do you think BBM could not elected? And do you think that was better result for people of the Philippines? And also, do you feel your contribution was underestimated or ignored by the administration? Contribution to the campaign, to the election. Okay. If I did not run, would he have won? I do not know. I've not seen his numbers without my number, but I'm sure their side has seen his numbers against Leni Robredo with and without Sara Duterte. So, I've not seen it. I wouldn't. Maybe I think they know that they will not win because that was what Senator Amy said. We cannot win against Leni Robredo without Visayas and Mindanao. Yes. The other question is... Do you think if you didn't agree to be in a unity, maybe BBM would not be elected? Is that better result for the people of Philippines now, do you think? I wouldn't know as well. I wouldn't know if we would be in a better place if Leni Robredo is president. Something that is speculative. So I cannot answer the question if we would be in a better place if we had another president, not BBM. And also, do you think your contribution, electoral contribution, was underestimated or ignored?
by the current administration? Yes, I believe so, because we are here today because he said he was deceived. So yes, I believe yes. And they've been saying that in their communications. That, in fact, ayaw ko i-mention ang pangalan niya. So I'll just mention his initials, LG. Yan ang sinasabi niya. She did not bring anything to the table. When in fact, I am here sitting down today to tell everyone they needed me. I don't need them. So, sabi ko kanina sidebar, hahaba yung yung 2016. Balik tayo 2016. Kanina, 2021 lang tayo ngayon. Balik tayo 2016. Maalala ninyo, ayaw tumakbo ni President Duterte ng president kung hindi ako tatakbong mayor. Paulit-ulit niya yan sinasabi, hindi ako tatakbo kasi si Inday Sara ayaw niya tumakbong mayor. Because humindi na ako sa politika noong 2013. Sabi nila, tumakbo kang congressman. And I've never liked legislation. I'm better at execution. So, sabi ko, no, hindi ako tatakbong congressman. I'd rather work sa law office. So, 2016, sabi ko, no, I'm done. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo. But he said na, no, I cannot run kasi ayaw ni Inday Sara tumakbo. Ayaw ni Inday Sara tumakbo ng mayor. And then, pinilit ako ni BG, said some things, pinatawad ko na siya ngayon. He said some things doon sa akin that I said, okay, sige. Kung yan ang gusto ni PRD, tatakbo akong mayor. You know the reason why ayaw niya ng ibang tao? Ako lang ang gusto niya. Because I don't take bullshit from anyone, even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. May I request the parents to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata, pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people curse. Ano na? Oh, so DepEd. So, personal, and then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration, DepEd. Alam niyo na yon. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari?
Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit na ganito na ang gap? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, that's DepEd budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay? So, pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin nyo sa kanilang lahat, huwag nyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. So, taong bayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently,
this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So, doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupuk-puk nila yung mga tao doon. Hinampas, pinupuk. Doon sa diversion road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo, ha? Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo itirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho. Doon siya nakatira. Anong purpose?
Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. So, ano bang ginagawa nila? Balik tayo dun sa yung political reconciliation. Ang gusto nila, hindi ko sinasabi silang lahat ha, si Martin Romualdez lang. Ang gusto ni Martin Romualdez, mag-president. Nakita ko yan sa kanyang mata noong ilang oras na tayo? 1 hour and 31 minutes na yun nandito. I-cut na lang natin. Tapos next week yung Martin. Pwede, madami na kayong material, di ba? Okay na yun? Oh. Sige. Ang questions natin doon lang sa 1, 2, 3 ha. Sa personal, sa budget, sa DepEd, and kung the way he treats. Alam nyo, may red flag na yan noon eh. Nung kampanya, may red flag na yan. But unfortunately, hindi ko naisip na ganun kalala yung insincerity. Nangangampanya kami. So pag nangampanya ka, meron talaga yan. Natural yan na magdala ng papel. Ganito. Pag ikaw politiko ka, alam mo na yan. May magdadala yan ng papel. Sometimes, ganito, naka-envelope. Sometimes, folded paper maliit. Iba-ibang ano. So, daming tao. May isang matandang babae. Dala siya. Tiningnan niya. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, para that person will not feel bad, sabi ko, ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Diba? Kasi, ano yan eh, motorcade. So, mabilis yan. Pag ganon, gumanon, ginanon, ako na lang. Tapos, tinanong ko, may number? Sabi niya, meron. Pag politiko ka, alam mo na yan dapat, diba? So, doon sa truck, binasa ko. 1 page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, ako nang bahala nito. Maliit lang na bagay ito. Ako na. Sabi niya, okay, sige. Yan lang.
Alam mo yun, maliit na bagay yan ba? Kunin mo, basahin mo, may number dyan, tawagan mo, and then you say, okay, ano ang mga documents na kailangan namin? Okay, bigay mo. And then, okay, complete documents. Ayan, tapos. Alam mo, for some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Alam mo, merong governor ngayon, hanapin niyo siya. Hindi siya nag-BBM. Kasi, at first ayaw niya sabihin. Kaya ayaw ko sabihin yung pangalan niya ha, kasi ayaw niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin siya, bakit ayaw mo mag-BBM? Bakit ayaw mo mag-BBM? Ayaw ko sabihin ko sino yung kasama ko, pero may kasama ako. And then, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabi nung kasama ko, kausapin natin ito, iupo natin tong governor na ito. Sabi ko, okay, sige, sabi ko, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabihin mo sa akin. Bakit ayaw mo? Ganon din ang kwento ng governor. May ibang version lang, konti. Hindi straightforward na ganon. Ang kwento ng governor, siya nakita ko with my own two eyes kasi ako yung nag-i-escort sa kanya. And for that reason, hindi ako mag-BBM. Okay na, sabi ko sa kanya, okay, di na magsara ka na lang. And sabi niya, sige, ikaw walang problema. Sorry. Nag-sorry ako sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi I asked them to support President Marcos during the elections. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na, we are in this shit hole because of you. And sinasabi ko din, I'm sorry. I'm sorry, but sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, yan lagi yung sagot ko. Kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, bawiin ko lahat yan. Hindi ko bawiin yung nangyari, babawiin ko yung dapat para sa bayan. Alam nyo, next week na lang yung kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Next week na lang, or next week after Undas. After Undas, pag-start ng house. No? Pwede? Pagbalik ng house. Kasi I think nakabakasyon pa sila lahat. Ma'am, question lang. Ma'am, nag-campaign kayo ni PBBM together. Ilang buwan din po yun. Magkakasama kayo araw-araw, almost araw-araw. And then, syempre, naging member kayo ng cabinet. Bakit po hindi kayo naging magkaibigan despite yung matagal na pagkakasama po ninyo? Ni President Marcos, hindi talaga kami magkaibigan. Nagkasama lang kami, unang-una dahil sa eleksyon, pangalawa dahil sa trabaho. Hindi kami magkaibigan yan. Isipin nyo ha, noon, nung tumatakbo pa, meron kaming group chat. Nandun siya. So yun lang yung some sort of communication namin dun sa loob ng group chat na yun. And hindi siya medyo nagsasalita doon, bihira. After nun, nawala na siya dun sa group chat. And then after that,
na wala akong number niya. I'm sure may number siya sa akin. Kasi, syempre, nandyan yan sa mga staff mo, sa aide mo, di ba? Yung number ng Vice President. Pero, wala kaming, some sort of communication. Nothing at all. Except nung magkasama kami para mangampanya. Yan lang. Sa labas niyan, wala na. Nagkakausap lang kami dahil sa trabaho. And, hindi naman lahat ng katrabaho natin, kaibigan natin, di ba? Nandun lang tayo kasi meron tayong kailangan gawin para sa kumpanya, para sa organisasyon. In our case, nandun kami kasi may kailangan kaming gawin para gumanda, gumaling, maging sustainable yung Pilipinas. So, yun lang yun. Dati naiimbita ako sa kanilang bahay dyan sa Malacanang, Bahay Pangulo. Dati naiimbita ako sa Bahay Pangulo. Pero, I was just tolerated. Kasi, may gamit naman ako. Alam mo yun? I'm useful to them. So, I was just tolerated. And alam ko naman yun. But wala naman problema sa akin yun. So, as long as I can do my job sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President, mabigay ko lang yung promise ko, plataforma ko, promise ko sa bayan. Magawa ko lang yung kailangan gawin para sa education sector. Wala akong problema. You can tolerate me all you want. You can invite me sa mga gatherings nyo. Pero I knew I was tolerated. Because Lisa Marcos is another story. Unahin muna natin si Martin Romualdez. Kaya nga sabi ko, sabihan niyo sila, huwag nila banggitin yung pangalan ko. Yes. Is Lisa Marcos part of dun sa sinasabi niyong triangle kanina? Yes. Oo. Oh, anong purpose ni Inday Sara? Ang magagawa ko sa bayan, I will call bullshit as it comes. Yan ang magagawa ko para sa inyo. Kung bullshit siya, sasabihin ko sa inyo, bullshit talaga yan. And, yes, as I said, huwag kayo mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya hindi ako madadala sa pera. Kasi, ang pinakagusto ko sa buhay ko, hindi siya nabibili ng pera. So kahit man meron akong 500 billion sa likod ko, hindi pa rin mabibili yung gusto ko. So hindi ko siya kailangan. And hindi ako takot. That's why I said, you can drag me to hell all you want. Wala kang problema sa akin yan. Si Martin ba? Hindi po mabibili ng pera. Sinabi niyo po hindi mabibili ng pera yung gusto niyo. Ano po yung gusto niyo? Ayaw ko sabihin. Masyado ng personal yan, ma'am. Masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita kwento. Masakit na nga para sa akin na ikwento ko from 2016 to 2021. Anong nangyari sa mga group chat na yan. Yung mga papel na yan, masakit siya. I don't like talking about my life. Gusto niyo pag-usapan ng pagbabago campaign, tree planting namin? Ayaw niyo. I understand po ma'am, nung 2022 to 2023, I mean, kasama kayo lagi ni Speaker Martin Romualdez sa mga events ni
PBBM. So, Yes. why, parang bakit, tapos yun na, before yung nangyari yung resignation sa lakas, after na resignation sa lakas, nakita ba kayo ni BBM na kanudling daw or holding hands kayo ni Martin during one of his foreign trips? So, why biglang nasuklang kayo bigla kay Speaker? At the time, na-ambush niya ako ni Martin. Tingnan mo yung footage. Di ba nakaganyan yung kamay ko? Kasi hinihila ko yung kamay ko. Hindi ko naman siya mahila pag ganyan, di ba? Nilalagyan ko ng force kasi hinihila ko. Hinihila din niya. So, naisip ko, okay, fine. Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo ang presidente kasi ang dami niyang kailangan gawin para sa bayan. Apparently, wala. Pero, at the time, huwag na natin, for me, sabi ko, okay, sige. Ayoko maging headache sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa ibang tao. Ayoko na maabala ang ibang tao dahil sa akin. So, at the time, although hinihila ko yung half-hearted din yun na ginaganon niya. So, okay. Sige. May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Ma'am, can you elaborate lang po yung speaker on record na Kailan ba yung speaker part? Kailan yung Martin Romualdez part? After November? After opening ng house? Yes. Let's talk about ng confidential funds ng house. Regarding po sa DepEd and the OVP's confidential funds. Yes, as I said, antayin natin yung next hearing ng House, Good Governance. Masyado pa kasing, masyadong maaga sagutin sila. Walang lumalabas eh. Gusto ko lumabas so that pwede akong magsalita. Wala. Kahapon, wala naman. All lawmakers were questioning about the... Pinapasumpinan nila yung mga tao nyo? Yes. Ang position ko dyan, sa DepEd, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila doon. Sabi ko, kayo nang bahala ko anong gusto niyong gawin dyan. Pero dito sa Office of the Vice President, sinasabihan ko yung mga tao na kapangalan, kung ano yung gusto mong gawin, yun ang susuportahan ko. Kung ayaw mo umattend, susuportahan kita. Kung gusto mo umattend, susuportahan kita. Hindi ko pipilitin kung ano yung dapat mong gawin. Mag-decide ka, and then kung ano yung path, if you decide on the path that you will take, I will support you on that. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga subpoena, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga tao kasi sanay sa pressure, sa stress. Hindi sila sanay sa mga ganyan na ilalagay ka sa national TV, papahiyain ka. Hindi lahat ng tao nakakapag-isip ka agad kung anong gagawin, kung anong sasabihin. So, some of them really are saying na pa-detain na lang ako. And then, sabi ko sa kanila na, okay, walang problema yan. Samahan ko kayo sa detention. Sorry, on the issue of budget naman, since parang final na sa House part ng 733 million, what would that mean for the OVP satellite offices?
would that mean like total shutdown of the 10 OVP satellite? Inaantay namin yung GAA. So, pag nandyan na yung General Appropriations Act, alam na namin kung ano, ilan. And then meron na kaming mga options ngayon. Unfortunately, hindi namin siya ma-finalize kasi yung mga options namin kasi hindi namin talaga nakikita kung ano yung nasa batas. Hindi pa kasi batas yung GAB. So, antayin namin, pag nakita na namin kung ano yung numbers, then pipiliin na namin anong options para sa Office of the Vice President. But rest assured, patuloy yung trabaho ng Office of the Vice President para sa bayan. Kung ano man yung kaya namin base sa kung ano yung budget, ibibigay namin yan sa taong bayan. Last question, please. Good government committee hearing, lawmakers were questioning po about the 16 million pesos po na ginasta ng OVP, pati po ng confidential funds in 2022 po, na nagasta 11 days para daw po sa rental ng safe houses. One lawmaker even asked po na yung 5 million naman po na nagastos ng 2023 sa third quarter po ng OVP confidential funds, nagastos lang po sa loob lamang, sa loob ng 79 days. So parang nakakapagtaka rin daw po sila na bakit yung 16 million pesos nagastos po sa loob lamang ng 11 days. So, can you give us an explanation po kung paano po ba nagasta nga raw po itong parte po ng confidential funds mo? Okay, sige. Last question na yan. Last question. Okay. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ng gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Okay? Yes. Maraming salamat. Sabi ko po mas mahal pa po yung ginasta sa safe houses po na yun. Parang luxury hotels sa mga mamahaling kondo po sa Metro Manila. Kasi ang ginagawa nila, nag-audit na sila. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo, kahapon, hindi ko napanood, kaya hindi ako mag-comment, pero nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko,
gusto nila impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagfi-fishing sila na nagfi-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Last question. Hindi ba kayo napapagod? I mean, Last question. grabe ang energy ninyo. Hindi. DepEd official. Yung envelope na yan, kaya ako sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasing palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, galing sa, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Yun yung gusto nilang i-portray sa public. Para yung perception ng tao, ay, hindi talaga ginamit para sa ano. Pero kasi, para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing. Bago ko pag-usapan yung envelope na yan, kasi kasama yan dun sa triangle. Yes. No. Hindi yan sagot sa tanong mo. No, I will not answer questions anymore. Yung DepEd po, meron daw po. Yes. Marian. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, meron daw pinasang certification ng DepEd na galing sa mga soldiers na pinapalabas na yun sa youth. Leadership Totoo ba yun, ma'am? Ginamit ko yung Hindi ginamit ang confidential funds sa AFP. Hindi din siya ginamit sa YLS. Ginamit siya supporting information doon sa mga areas kung saan may nakuha na reports na at risk ang mga bata. Walang binigay na CF sa AFP. Walang binigay na CF sa YLS. Yung YLS lang ang tinanong. Sinabi namin, ito yung areas at risk. Sabi na yung AFP, okay, gawa namin ng paraan. Based on information we gathered doon sa baba. Antayin natin yung next hearing. Antayin natin kung ano yung sabihin doon. Tapos isa-isahin natin siya. Okay. Yes.